Nakalimutan mo ba ang SSS password mo? Or gusto mong magpalit ng password? Or baka naman gusto mong i-set up ang iyong time-based OTP Authenticator app? So sa video ito, yan ang ating pag-uusapan. Okay, simulan na natin. I-open natin ang ating mga browser. I-search natin ang sss.gov.ph. Ilagay ko na lang din sa description ang kanilang link. So kapag nandito na tayo sa kanilang website, hanapin natin tong Create My SSS Account or Login. Then, pindutin natin ulit itong Login. So dito na tayo mapupunta sa Sign In to your account at makikita niyo sa baba ang Forget Password. Then, pindutin natin. So dito na tayo magre-reset ng password. Mapapansin yung dalawa ang nakalagay dyan. Ang member at regular employer. So dito tayo sa member. Sa pagre-reset ng password, may tatlo tayong paraan. Pindutin natin itong multi-factor authentication at dito nakalagay ang dalawang choice natin. Ang one-time pin through messages, so dapat active ang inyong mga number na nakaregister sa inyong SSS portal kasi doon sila magsisend ng OTP. Dito naman sa time-based one-time password, kailangan natin mag-download ng Authenticator app. At kailangan din natin i-set up sa ating SSS portal. So may separate akong video para doon. Ilagay ko na lang din sa description at kung gusto mo naman maraman agad, tapusin mo lang ang video na ito. So iba't ko lang, unahin ko muna itong sa security question. So pindutin natin, then next. So dito kailangan natin ilagay ang ating CRN or SSS number. Pag okay na, pindutin natin ang search. So lalabas na ang security question at kailangan mo lang sagutan yan. Pagkatapos, pindutin ang proceed at dito na tayo maglalagay ng new password. Then sundan nyo lang yan para masit nyo na ang password. So ngayon, dito naman tayo sa pangalawang paraan, ang multi-factor authentication. Unahin natin itong one-time PIN. Pagkapindot natin, magpapadala na sila ng ating OTP. Hintay na lang natin hanggang 5 minutes. At kapag meron na, ilagay natin, then proceed. At dito na tayo ulit magsiset ng bagong password. Katulad ng nauna, at least may habang 8 to 20 character na kahit may tagi-isang number, lower and capital letter, at special character. Kapag okay na, pindutin ang submit. Then lalabas itong question, pindutin lamang ang yes. So ayan, successful na ang ating password. At pwede na kayong mag-login sa inyong mga portal. Okay, balik naman tayo dito ulit para sa pangatlong paraan. Pindutin natin ulit ang multi-factor authentication. Then ang ilagay ang CRN or SSS number. Ganun pa rin sa nauna. So ngayon, itong time-based one-time password, ang tanong kung saan natin kukunin ang password na ilalagay natin dyan. Tulad ng sabi ko kanina, kailangan natin mag-download ng Authenticator app. So ito siya. So sa akin, naka-download na at i-open ko lamang siya. Din makikita na ang 6 na numero na ilalagay ko dito. So tapusin nyo na lang itong video para malaman nyo kung paano mag-set ng time-based password. So dito, ganun pa rin sa mga nauna, maglalagay tayo ng bagong password, then submit. So ayan, successful na rin siya. So pwede na rin kayong mag-login. So mag-login tayo para naman sa change password at setup ng time-based OTP. Ilagay na natin ang ating user ID at password. Then, OTP. Nasa inyo na yan kung saan nyo gustong padalahan ng OTP. Pag na-open na natin ang ating portal, pindutin natin ang ating profile. Din makikita natin ang change password kung saan gusto nyong magpalit. Kailangan lang natin ilagay ang dating password at ang bago. At confirmation, then change, so mapapalitan na siya. Ngayon, balik tayo sa ating profile. Din hanapin natin ang setup time-based one-time password. Pindutin natin. So, para makapag-generate tayo ng TOTP, ilagay natin ang password din next. So, ito na siya. So, tulad ng sabi ko kanina, kailangan natin mag-download ng Authenticator. Para sa mga desktop
desktop at laptop user, i-download ang Authenticator. Para naman sa mga mobile device user, Google Authenticator ang i-download. So kapag meron na, pwede nyo nang scan or i-type ang secret key, which is ito. So click natin ang next. O, isa-in out na natin, then punta naman tayo sa Authenticator app. O, paalala lang guys, huwag niyong kalimutang i-screenshot kasi yan ang gagamitin natin sa Authenticator app. At para hindi na rin kayo mahirapan mag-reset through email sa kanila. I-set up na naman natin, pinutin ang get started at kailangan natin maglagay ng email address tapos pinutin ang continue. Tulad ng sabi ko kanina, ito yung dalawang choice nyo, scan QR code or enter setup key. So dahil pinapahirapan ko ang aking sarili, pinili ko itong setup key. Dito sa code name, bahala na kayo kung anong ilalagay nyo sa akin, SSS. So your key, so yung kanina, enter ko lang dito. Time base ang pinili ko, tapos pindutin na natin ang add. So i-open natin ang Authenticator na SSS ay may kusa ng lalabas na 6-digit na number dyan at yun ang ilalagay natin dito if gusto niyong time-based ang pagpapadalhan sa inyo ng OTP. So hanggang dito na lamang po ang ating tutorial video. At kung nagustuhan mo ang aking mga video, pindutin ang subscribe button at bell icon para updated ka sa aking mga bagong video. Isama niyo na rin i-like ang aking Facebook page na Hasina TV. Para sa may mga katanungan at request video, paiwan na lang po dyan sa comment section. Salamat!